Isasailalim sa necropsy ang labi ng buhayang si Lolong para malaman ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Namatay kagabi sa Eco Park sa Bunawan, Agusan del Sur si Lolong, ang pinakamalaking captive o nahuling buhaya sa buong mundo. May news to go si Isay Reyes. Mahigit isang taon nang inaalagaan ng dambuhalang buhayang si Lolong sa Bunawan Eco Park and Research Center sa Agusan del Sur. Pero alas 4 ng hapon kahapon, napansin daw ng mga tagapag-alaga na naghihingalo si Lolong. Ayon kay Dr. Alex Collantes ng Davao Crocodile Park, pinuntahan niya ang buhaya ng tawagan siya ng mga taga-Bunawan. Bandang alas 8 kagabi, tuluyang namatay si Lolong. Hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa alam ang sanhi ng pagkamatay ng buhaya. Isa sa ilalim ang labi ni Lolong sa necropsy ng Protected Areas and Wildlife Bureau para malaman ang ikinamatay nito. Nahuli ang saltwater crocodile sa isang creek sa Barangay Nueva Era sa Bunawan noong September 2011. Pinangalanan siyang Lolong alinsunod sa pangalan ni Ernesto Lolong Guloran Cañete na namatay sa atake sa puso habang hinahunting ang buwaya. Tinugis ito sa paniniwalang ito ang responsable sa pagkamatay ng batang babae sa Agusan Marsh noong March 2009. Opisyal itong idineklarang pinakamalaking nahuling crocodile sa mundo matapos sukatin ng isang Australian zoologist. Sa tala ng Guinness Book of World Records, 20.24 feet o 6.17 meters ang haba ni Lolong. 1,075 kilograms naman ang bigat nito. Ilang araw lang mula nang mahuli ang buwaya, may ilang grupong nanawagang pakawalan itong muli sa Agusan Marsh dahil nai-stress daw ito sa kulungan. Pero hindi pumayag ang lokal na pamahalaan dahil bukod sa mapanganib daw sa mga residente na paggalagala ang buwaya, malaki rin daw ang maitutulong nito sa pag-angat ng lokal na turismo. Isay Reyes, GMA News.